Isang mahalumigmig na hapon sa Manila. Ang hangin ay puno ng karaniwang gulo sa paliparan. Mga busina ng sasakyan, gulong ng bagahe, mga nagmamadaling pasahero, at mga security guard na sumisigaw ng direksyon. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, isang lalaki ang tahimik na nakatayo sa drop-off lane, nakasuot ng simpleng itim na hoodie, joggers, at baseball cap na nakababa sa mukha. Naghihintay siya ng sasakyan ng kaibigan, mga kamay sa bulsa, kalmado at hindi gumagalaw. Walang masyadong nagbigay pansin sa kanya. Sa karamihan, mukha lang siyang isa pang pagod na pasahero. Pero ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao, world boxing legend, dating senador at philanthropist. Pero walang nakakilala sa kanya roon. Dalawang airport police officers na nakatayo malapit ay nagkatinginan. Isa sa kanila ay tumango patungo kay Manny. "Hoy, matagal nang nakatayo iyang lalaki," bulong ng isa. "Mukhang suspicious," sagot ng isa pa. Hindi nila nakita ang isang global icon. Nakita nila ang isang lalaki na, sa tingin nila, hindi na babagay doon. Habang papalapit ang mga opisyal, lumingon si Manny ng magalang. "Magandang hapon, mga opisyal," sabi niya na may maliit na ngiti. "Magandang hapon. May hi ka ba?" Agad na sumigaw ang unang opisyal ng may otoridad. "Hindi ka pwedeng tumambay dito. Ano nang ginagawa mo?" Kumurap si Manny, nalilito pero kalmado. "Naghihintay lang ako ng tao, sir." Yan ang sinasabi ng lahat, bulong ng pangalawang opisyal. "Lumayo ka. Kamay mo kung saan ko makikita." Ilan sa mga dumadaan ay nagsimulang mapansin. Isang babae ay hininaan ang lakad, bumulong sa kaibigan. May isa pang naglabas ng cellphone, nararamdaman ang mali sa tono ng opisyal. Hindi nagmalaki si Manny. Simpleng sinabi lang, "Naiintindihan ko, sir, pero ipinapangako ko hindi ako gumagawa ng gulo." Matatag ang boses niya, hindi defensive, hindi galit, basta matatag. Pero ang kanyang pagiging kalmado ay lalong nakairita sa mga opisyal. Nag-ikot sila sa paligid niya na parang lawin, lumalakas ang hinala kaysa sa ingay ng paliparan mismo. Lumapit pa ang isa, matalim ang boses. "Akala mo makakausap mo lang kami para makalusot? Ipakita mo di mo ngayon." Lumakas ang tensyon sa hangin. Nagsimulang magtipon ang maliit na karamihan. Wala pang nakakaalam kung sino talaga ang lalaki sa hoodie. At ang mangyayari pagkatapos ay magpapashock sa buong paliparan. Ilang segundo lang pagkatapos, malalaman na ng mga opisyal na iyon ang katotohanan at magbabago ang lahat. Lumalaki na ang karamihan sa paligid ng drop-off lane. Dahan-dahang hinila ng mga pasahero ang kanilang maleta, nagpapanggap na hindi nakatingin, pero sinusubaybayan ang bawat segundo ng eksena. Dalawang police officers ay nakatayo ilang pulgada kay Manny Pacquiao, mga kamay malapit sa sinturon, matalim ang boses na parang hiwa sa mahalumigmig na hangin. "Ipakita mo ang identification mo," ulit ng mas matangkad na opisyal, wala ng pasensya. "Hindi ka pwedeng tumambay lang dito. Para lang to sa may tiket na pasahero." Pinanatili ni Manny ang tingin, measured ang tono. "Officer, naghihintay ako ng tao. Naiintindihan ko ginagawa niyo ang trabaho niyo, pero wala akong nilabag na rule." Tumawa ng mahina ang mas maikling opisyal. "Ginagawa ang trabaho. Huwag mo kaming turuan kung paano gawin ang sa amin." Mukha kang kinakabahan. "May tinatago ka ba?" Higpit ang panga ni Manny pero hindi sumagot. Sa loob, may lambot na galit. Hindi para sa sarili, kundi para sa ibig sabihin ng sandaling to, kung gaano kabilis magsimula ang hinala mula sa wala kundi itsura. Kung paano maaring itwist ng otoridad ang kagandahang loob sa kasalanan. Kamay sa pader, utos ng matangkad. Nagdalawang isip si Manny. Sa paligid niya, mas mataas na ang cellphone cameras. May bumulong, bakit nila inaapi ang lalaki? Nakatayo lang naman. May isa pang nagsabi, baka may ginawa siya. Perpektong etyo ng paraan kung paano nahahati ang opinyon ng publiko kapag nagkita ang kapangyarihan at kawalan ng hustisya. Sa wakas, nagsalita si Manny, kalmado pa rin pero mas matatag na. "Sir, sa lahat ng respeto, walang dahilan para rito. Sinabi ko na kung sino ako at ano ang ginagawa ko." "Patunayan mo," sagot ng opisyal ng may galit. Ngayon." Dahan-dahang inabot ni Manny ang bulsa. Deliberate ang galaw. Inilabas niya ang wallet at inabot.
Bago pa niya mabuksan, sinunggaban ito ng mas maikling opisyal. Tingnan natin ano to, bulong niya habang binubuksan ng hindi tumitingin kay Manny. May bumuntong hininga ang isang bystander, nakilala ang maliit na embroidered crest sa ihi sa loob. Pero bago pa siya makapagsalita, itinulak pabalik ng matangkad na opisyal ang wallet kay Manny. Peke na Z. Akala mo tanga kami? Walang mayaman na ganyan ang suot. Bahagyang tumaas ang kilay ni Manny. Hindi ko sinusukat ang tao sa damit, sabi niya ng mahina. Mas malakas ang impact ng linya kaysa sa inaasahan niya. May bulungan sa mga nanonood. Natigilan ang opisyal na pagtanto na lumalikon na ang karamihan laban sa kanila. Pero tuloy pa rin ang matangkad, binaba ang boses sa banta. Gusto mo bang magpalipas ng gabi sa kulungan, matapang? Respeto lang ang gusto ko, sagot ni Manny. Parehong respeto na dapat sa bawat mamamayan. Nagdilim ang mukha ng opisyal. Kayong mga ganito laging may sinasabi tungkol sa respeto. Paano naman ang paggalang sa batas? Hindi na tinag si Manny. Magkapatong ang respeto, officer. Sa isang sandali, parang tumigil ang lahat. Ang ingay ng trapiko, ang bulungan kahit ang hangin ay huminto. Pagkatapos, sa galit o pride, itinulak siya ng malakas ng mas maikling opisyal sa balikat. Natumba-tumba si Manny pero nanatili sa paa. Ang instincts niya, pareho ng reflexes na umiiwas sa suntok sa ring, ay nag-uutos na sumagot. Pero hindi to laban na mananalo sa kamao. Nakarecord ang lahat sa cellphone. Sumigaw ang isang babae, hoy, hindi pwede yan. May isa pang sumigaw, abuso yan. Lumiko ang mga opisyal sa karamihan, sumisigaw, lumayo kayo. Wala kayong kinalaman dito. Tumuwid si Manny. Matatag pero commanding ang boses niya na tumagos sa gulo. May kinalaman ito sa lahat na naniniwala sa patas na trato. Sa unang beses, may pag-aalinlangan sa mukha ng matangkad na opisyal. May iba sa confidence ng lalaki. Hindi yabang ang tono, otoridad. Sinubukan ng mas maikling opisyal na bawiin ang sandali. Akala mo mas mataas ka sa amin? Hindi, sagot ni Manny ng simple. Sa tingin ko lang nakalimutan nyo kung ano ang ibig sabihin ng badge na yan. May ilang palakpak mula sa karamihan, una mahina tapos lumakas. Nagkatinginan ang mga opisyal na pagtanto na hindi na nila makontrol ang sitwasyon. Hindi na sila makakatago sa uniforme. Sobrang dami na ng kamera. Pero tuloy pa rin ang matangkad, nanginginig ang boses sa inis. Huling babala. Umalis ka rito bago namin ikulong. Dahan-dahang huminga si Manny. Kung aalis ako, iisipin niyo tama kayo sa pagtrato sa akin ng ganito. Mananatili ako rito hanggang magsalita ang katotohanan. Hindi hamon yon. Pahayag lang ang tahimik na kapangyarihan, yung hindi sumisigaw. Basta nakatayo. Lumakas ang bulungan. May nakakilala na sa stance, sa boses, sa kalmadong pagtutol. Hintay, bulong ng isa. Hindi pwede. Hindi pa napansin ng mga opisyal ang mga bulungan. Busy pa sila sa pagbawi ng kontrol sa sitwasyong lumalala na. Pagkatapos, may itim na FV na huminto ng ma-screech sa curb. Tumalo ng driver, mukhang nag-aalala. Sir, sinubukan kitang tawagan. Okay ka lang ba? Kinunot ng matangkad na opisyal ang noo. Sino ka? Nagdalawang isip ang driver, tumingin kay Manny tapos sa mga opisyal. Assistant niya ako. Ang salitang key assistant na yon ay parang spark na handa ng magpasiklab ng sumabog. Ang bulungan ng karamihan ay naging mahinang ungol. Zoom in ang mga kamera, nire-record ang lahat. Nagsimulang mapagtanto ng mga opisyal na malaking pagkakamali ang nagawa nila. At sa loob ng ilang segundo, magbabago ang pagkakamaling iyon sa karera nila at sa pag-unawa nila sa kapangyarihan magpakailanman. Dahil sa wala pang isang minuto, malalaman nila kung sino ang hinawakan nila at ang katotohanan ay magpap-froze sa kanila sa disbelief. Ang ugong ng makina at sigaw ng mga porter ay nawala sa ilalim ng lumalaking bulungan ng karamihan. Nakaangat na ang mga cellphone kahit saan. Tahimik na inanyayahan ang mundo na saksihan kung ano ang itsura ng kapangyarihan kapag mali ang ginagamit. Nakatayo ng walang galaw si Manny Pacquiao sa tabi ng curb. Pawis ang tumutulo sa sentido niya, pero matatag ang boses nang magsalita siya. Officer, sigurado ka bang iyan ang imahe na gusto mong matandaan ng tao tungkol sa uniforme niyo?
Tumawa ng malakas ang matangkad na opisyal, sinusubukang itago ang discomfort. Ay save mo ang speech. Sinabi nang umalis ka. Inabot na naman niya ang braso ni Manny. Napahiyaw ang karamihan, lumakas ang ingay sa likod ng kameras. Sir, sapat na yan, sigaw ng isang lalaki mula sa kabilang lane. Wala siyang ginawa. May isa pang babae na sumigaw, itigil niyo ang abuso sa kapangyarihan. Pero pinansin hindi ng mga opisyal. Higpitan nila ang hawak, pinilit si Manny na umatras hanggang magdikit ang sakong niya sa concrete barrier. Sa loob, may kalmadong boses na nagsasabi, huwag kang mag-react. Taon ng disiplina sa ring ang nagturo sa kanya ng kontrol. Ang sining ng katahimikan kapag humihingi ng karahasan ang pride. Pero masakit pa rin ang hapdi ng kahihiyan kaysa sa sikat ng araw. Kamay sa likod, utos ng mas maikling opisyal. Sa anong kaso, tanong ni Manny ng mahina. Obstruction, sagot nito. Kahit ang opisyal ay mukhang hindi sigurado habang sinasabi iyon. May ripple ng disbelief sa karamihan. Ang assistant, nakatayo pa rin malapit sa SE, naglakad pasulong ng may pag-aalinlangan. Officer, please, sabi niya ng maingat. Talagang hindi niyo alam kung kanino kayo nakikipag-usap. Lumiko ang matangkad sa kanya. Isang salita pa at ikaw naman. Yon ang breaking point para sa mga bystander. Nagsimulang sumigaw ng mas malakas, may galit, may takot. May sumigaw, si Manny Pacquiao yan. Ang pangalan ay tumalon mula isang bibig patungo sa isa pa na parang kidlat. Una, binabaliwala ng mga opisyal. Pero nang sabay-sabay na sumigaw ang marami, natigilan ang mga kamay nila. Kinunot ng matangkad ang noo. Ano nang sinabi mo? Narinig mo, sabi ng isang teenager, itinaas ang cellphone. At si Manny Pacquiao yan, ang boxer. Binabastos niyo ang national hero. Lumabas ang hawak ng mas maikling opisyal. Pacquiao. Hindi pwede. Hindi siya iyon. Hindi sumagot si Manny. Nakatayo lang siya, mata level, parehong kalmado na nagdala sa kanya sa 12 round wars, ngayon ay nagpapanatili sa kanya laban sa kamangmangan. Tumingin ng maigi ang matangkad, nababasag ang arrogance sa disbelief. Kung talagang Pacquiao ka, patunayan mo. Sa wakas, lumapit ang assistant at inilabas ang AC badge, opisyal na pass ng airport mismo. Kinuha ito ng opisyal, tumingin at natigilan. May seal ng airport authority ang badge at sa ilalim ng owner and chairman, ang printed name, Emmanuel Pacquiao. Sa isang segundo, parang nagtilt ang mundo. Kumurap ng 2 beses ang matangkad na opisyal, tapos tumingin sa lalaking kakashove lang niya. Nawala ang kulay sa mukha niya. Nakanganga ang partner niya. Sumabog ang karamihan. Cheers, tawa, disbelief sabay-sabay. Sabi ko na, sigaw ng isa. People's champ yan. Nakafocus ang bawat kamera. Sumusulat ang kwento sa libu-libong screen. Sinubukan magsalita ang matangkad na opisyal pero walang lumabas. Nagstammer siya. Sir, hindi namin alam ibig sabihin ko di. Itinaas ni Manny ang kamay, pinigilan siya. Malinaw at kalmado ang boses niya sa ingay. Hindi mo kailangang mag-explain. Tapos na ang ginawa. Lumiko siya sa karamihan. Pero hayaan niyo itong maging paalala sa atin lahat. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao. Ang palakpak na sumunod ay hindi yung wild roar ng boxing arena. Mas malalim, mas mabigat. Isang collective exhale ng hustisya na pansamantalang naibalik. Natigilan ng mga opisyal habang dumating ang operations manager ng airport, hingal. Senator Pacquiao, sigaw niya, bahagyang yumuko. I'm so sorry, sir. Wala kaming kaalam-alam. Umiti ng mahina si Manny. Yun nga ang punto, di ba? Hindi mo kailangang malaman kung sino ang tao para tratuhin siya ng tama. Inabot niya pabalik ang iisa nanginginig na opisyal. Itago mo, sabi niya ng mahina. Baka maaalala mo kung ano ang ibig sabihin ng otoridad. Pagkatapos, lumiko siya at naglakad patungo sa entrance ng terminal habang naghiwalay ang karamihan na parang alon. Nakaangat pa rin ang mga cellphone, pero nagbago ang mukha nila mula curiosity patungo sa reverence. Sa likod niya, natigilan ang mga opisyal, napapaligiran ng etyo ng sariling pagkakamali. Bulong na matangkad halos sa sarili, siya ang may-ari ng airport.
Tahimik na sumagot ang operations manager, at higit pa roon, siya ang may-ari ng respeto ng bansang ito. Hindi lumingon si Manny. Inayos lang niya ang hoodie, tumango ng isang beses sa assistant, at pumasok, iniiwan ang eksenang malapit ng sumabog sa bawat screen sa mundo. Pero hindi pa tapos ang kwento, dahil sa loob ng ilang oras, ang video ng sandaling iyon ay magpapasiklab ng usapan tungkol sa kapangyarihan, prejudice, at kung ano talaga ang tunay na respeto. Sa loob ng ilang mahabang segundo, ang tanging tunog sa labas ng terminal ay ang echo ng mga yabag at libu-libong notification ng cellphone na sabay-sabay na tumunog. Ang mga opisyal na sumigaw, nagtulak at nagbanta ay bigla na lang hindi gumalaw. Makinang ang uniforme sa ilaw ng paliparan, maputla ang mukha, mabilis ang tibok ng puso. Nilunok ng malakas ng matangkad. Siya talaga ang may-ari rito. Tumango ang operations manager. Bahagi ng consortium. Ang foundation niya ang tumulong sa pag-rebuild ng buong wing na to. Nanood pa rin ang karamihan na may kakaibang halo ng galit at kasiyahan. Bulong ng isang pasahero, akala nila hindi sila matitinag. Sagot ng isa pa, at hindi man lang siya nagtaas ng boses. Sa loob ng terminal doors, huminto si Manny Pacquiao. Dumadating na ang mga reporter mula sa kahit saan. Mas mabilis ang pagkalat ng balita kaysa sa bagahe sa conveyor belt. Bulong ng assistant, "Sir, baka sa private entrance na lang tayo." Umiling si Manny. Hindi, hayaan mong makita nila. Lumakad siya pasulong pabalik sa open space ng lobby. Nag-flash ang cameras, lumitaw ang microphones, lumipad ang mga tanong na parang palaso. "Senator Pacquiao, totoo bang inatak ka ng pulis sa labas? Mag-file ka ba ng kaso? Nagpakilala ka ba bago ang insidente?" Itinaas ni Manny ang kamay at humina ang ingay. Malinaw ang boses niya sa buong tiled hall. "Ayaw kong maging tungkol ito sa paghihiganti. Tungkol ito sa kamalayan. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa pera, kapangyarihan o fame." Ang mga taong nakakita lang ng gulo sa labas ay tumahimik na ngayon, nakikinig. Tuloy siya, kalmado pa rin. Ang mga lalaking yon ay may badge na kumakatawan sa serbisyo. Ngayon, nakalimutan nila na nagsisimula ang serbisyo sa kababaang loob. Sana para sa kapakanan nila, maalala nila bukas. May riple ng palakpak sa karamihan, mahina, magalang na parang hangin sa dahon. Kahit ang mga reporter ay ibinaba sandali ang cameras. Sa labas, pinapunta na ang dalawang opisyal sa gilid ng supervisor nila. Nakayuko ang ulo, mababa ang boses. Bulong ng isa, "Hindi namin alam." Tahimik na sagot ng supervisor. "Yun ang problema. Hindi mo kailangang malaman." Patuloy na kumakalat ang footage. Sa loob ng isang oras, napuno na ng social media ang clip. Dalawang opisyal na humaharap sa isang lalaki, nagtutulak. Ang hiyaw ng karamihan. Ang biglaang pagka-realize. Pagkatapos ang iisang linya ni Manny na malinaw sa bawat phone speaker, ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao. Punong-puno agad ang comment sections. Galit ang mga tao, inspired, reflective. Kung ganun ang trato nila kay Manny Pacquiao, isipin mo kung paano nila trinato ang ordinaryong tao. Nagpakita siya ng mas maraming disiplina sa 1-0 minuto kaysa sa karamihan natin sa buong buhay. Pagsapit ng gabi, paulit-ulit na pinapalabas ng news channels ang video. Nagdedebate ang panels tungkol sa conduct ng pulis. Tinawag ito ng mga advocate ng reform na wake-up call. Nagliwanag ang hashtag sa bawat platform. Respecto. Justice without fame. Pacquiao lesson. Sa kanyang residence mamaya ng gabi, tahimik na nakaupo si Manny na may tasa ng tsaa. Nanlalamig pa rin ang assistant, sinabi, "Sir, lahat gustong may statement para sa press conference bukas. Ano ang sasabihin natin?" Tumingin si Manny sa madilim na city skyline, kumikislap ang ilaw na parang maliit na paalala ng pag-asa. "Sabihin mo ang totoo," sabi niya. "Sabihin mo na nagpapasalamat ako na nangyari ito sa akin dahil baka ngayon ay mas mabuti na ang trato sa iba." Samantala, tinawag ang dalawang opisyal sa headquarters. Tahimik ang kwarto habang inilagay ng chief nila ang viral video sa mesa sa pagitan nila. "Pinahiyan niyo ang unipormeng to," sabi niya. "Sasagutin niyo ito." Bulong ng isa, "Hindi namin sinasadyang saktan ang sinuman." Sagot ng chief,
yan ang sinasabi ng lahat pagkatapos makalimot na makita ang tao bilang tao. Kinabukasan, kalmado na ulit ang paliparan pero iba na. Nagkakatinginan ang mga pasahero. Mas maingat at may respeto ang bati ng security guards sa mga pasahero. May mga sign na lumabas sa staff entrances. Nagsisimula ang integridad sa pagiging pantay. Maaga dumating si Manny para sa scheduled flight. Pareho ring supervisor na naghatid sa mga opisyal palayo ang nakatayo, nagsalute ng may nerbiyos. Sir, sa ngalan ng lahat dito, gusto kong humingi ulit ng paumanhin. Ngumiti si Manny. Maganda ang paumanhin. Mas maganda ang pagbabago. Inabot niya ang kamay. Siguraduhin nating lahat na may suot ng badge na iyan ay naaalala kung ano ang ibig sabihin nito. Mahigpit na hinawakan ng supervisor ang kamay. Opo, sir. Habang naglalakad si Manny patungo sa gate. Pero hindi natapos ang kwento sa paliparan. Dahil nang umabot ang video sa buong mundo, ang kalmadong tugon ni Manny ay nagpasiklab ng mas malaki pa. Usapan tungkol sa dignidad na hindi kayang baliwalain ng sinuman. Pagsapit ng susunod na araw, gising na ang buong mundo sa isang video. Nagsimula ito bilang shaky phone recording sa labas ng Manila International. Pero pagsapit ng madaling araw, nasa lahat na ito. News feeds, talk shows, classrooms, kahit morning sermons. Ang voice-over mula sa clip ay umugong sa internet. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao. Ang siyam na salitang iyon ay naging salamin. Nakikita ng mga tao ang sariling kwento sa loob nito. Ang driver na pinigilan ng walang dahilan. Ang estudyante na binabaan ng otoridad. Ang manggagawa na binabaliwala hanggang magsalita ang sikat. Paulit-ulit na pinapalabas ng news anchors ang footage. May nagpaos sa frame kung saan itinulak si Manny. May nag-highlight sa sandali na tumingin lang siya pabalik, kalmado at hindi na tinag. Tinawag ito ng analysts na the stillness that shamed arrogance. Pagsapit ng tanghali, take over na ang hashtags. Pakaya all respecto. Power with purpose. Punong-puno ang comment sections. Isipin mong may kapangyarihan kang sirain ang karera ng iba pero pinili mo pa rin ang awa. Hindi siya sumuntok. Nagturo siya. Hindi sumali si Manny sa online frenzy. Nag-training siya ng umaga tulad ng dati. 0 rounds shadow boxing, 15 kilometro road work. Naghintay ang mga reporter sa labas ng GIF. Handa ang microphones, pero lumabas lang siya ng tanghali, tuwalya sa balikat, matatag ang ekspresyon. Sumigaw ang isang journalist, "Sir, gusto ng mundo na marinig ka." Huminto siya, lumingon sa kameras, at simpleng sinabi, "Kung ganun, pag-usapan natin ang respeto, hindi ako." Lumapit ang mga mikropono. "Mag-file ka ba ng kaso?" tanong ng isa. Umiling si Manny. Hindi nagkamali ang mga lalaking iyon. Nagkamali rin ako. Pero ang kababaang loob ay mahalaga lang kung hahantong sa pagbabago. Tuloy niya, kung parusahan ko sila, walang magbabago. Kung pag-usapan natin kung bakit nangyari, baka may matuto. Ang pangungusap na iyon ay umulit sa bawat major network. Uri ng sagot na hindi kayang iscript ng press officer. Ang kalmadong lohika ng taong nakipaglaban na ng sapat na laban para malaman kung alin ang mahalaga. Samantala, sa loob ng police headquarters, humarap ang dalawang opisyal sa internal panel. Pinatugtog ng chief ang viral clip ng walang komento. Pagkatapos, tinanong niya, "Ano ang nakita niyo?" Bulong ng matangkad, dalawang lalaki na nakalimot sa oath nila. "At ano ang natutunan niyo?" Na ang kapangyarihan ng walang respeto ay kahinaan. Sinuspindi sila pending review, pero ang kwento ng kanilang paghingi ng tawad ay malapit nang maging bahagi ng mas malaking usapan. Sa GIF, nakipagkita si Manny sa grupo ng Young Fighters. Tumingin sila sa kanya hindi bilang champion, kundi bilang pruweba na nanalo ang dignidad sa mahabang laban. Tanong ng isa, "Coach, hindi ka ba nagalit?" Umiti ng mahina si Manny. "Ang galit ay mabilis masunog. Ang respeto ay mas matagal. Kung gusto mong maging malakas, kontrolin mo ang una at kitain mo ang pangalawa." Noong gabi, tinanggap niya ang imbitasyon sa live news broadcast. Nagsimula ang anchor sa obvious na tanong. "Senator, pwede mong ipahiya publicly ang mga opisyal, pero hindi mo ginawa. Bakit?" Bahagyang sumandal si Manny.
dahil ang pagpapahiya ay hindi nagtuturo. Ang halimbawa lang ang nagtuturo. Ang layunin ay hindi revenge, kundi reform. Lumiko siya sa kamera na parang direktang kausap ang bawat viewer. Kung may suot kang uniforme, kung namamahala ka ng negosyo, kung pinamumunuan mo kahit isang tao, tandaan mo ito. Ang otoridad ay hiniram. Ang respeto ay pinagkakakitaan. Sa loob ng ilang minuto, trending na ang clips ng statement na yon. Kahit mga opisyal mula sa ibang bansa ang nag-share. Tinawag ito ng commentators na masterclass sa leadership. Pagsapit ng gabi, nagbago ulit ang kwento. Hindi na tungkol sa away. Tungkol na sa mensahe. Nag-schedule ang mga unibersidad ng forums sa ethical policing. Nag-launch ang MOS ng campaigns tungkol sa dignity at public service. Ipinapakita na ng mga guro ang clip sa mga estudyante na natututo tungkol sa karakter. Sa isang police precinct sa Manila, may lumabas na handwritten poster sa itaas ng duty desk. Walang kwenta ang kapangyarihan kung hindi kayang maging mabait. Walang nag-claim na siya ang sumulat, pero binasa ito ng bawat opisyal bago magsimula ng shift. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita si Manny sa paliparan ng tahimik. Naglakad sa parehong gate, tumango sa parehong guards na ngayon ay mas magalang, at nakipag-usap sandali sa operations manager. Okay lang ba ang mga opisyal? Tanong niya. Sir, sagot nito. Nag-request silang sumali sa community outreach program. Gusto raw magtama. Ngumiti si Manny. Yan ang simula ng pagbabago. Bago umalis, huminto siya malapit sa parehong curb kung saan nangyari ang insidente. Mas malinis na ang lugar ngayon pero nakabitin pa rin ang memory sa hangin. Hindi mapait basta nagtuturo. Lumiko siya sa assistant. Nakakatawa, di ba? Kahapon, akala nila wala lang ako. Ngayon, tinatawag na lesson. Pero simple lang ang totoo. Pareho pa rin akong tao na sinusubukang gumawa ng tama. Habang naglalakad palayo, may tumawag na passerby, Sir Manny, salamat sa pagpapakita kung paano lumaban ng hindi lumalaban. Kumaway si Manny ng isang beses, ngumiti at nawala sa terminal doors. Pero kahit noon, hindi pa rin alam ni Manny kung gaano kalayo ang mararating ng mga salita niya dahil ang nagsimula bilang isang akto ng prejudice ay malapit ng magpasiklab ng global movement para sa respeto. Lumipas ang mga araw pero ayaw mawala ng kwento. Tuwing mukhang bumabagal, may ibang bansa na natutuklasan ang clip. May ibang influencer na nagre-repost ng quote. May ibang talk show na nagdidissect ng sandali. Ang eksenang tumagal lang ng ilang minuto sa labas ng Manila Airport ay umugong na ngayon sa libu-libong wika sa buong mundo. Champion teaches the world a lesson in humility. Pacquiao shows strength through silence. Respect without rank the Pacquiao way. Patuloy na dumadami ang headlines. Pero si Manny Pacquiao mismo ay tahimik. Hindi siya nagdiriwang. Hindi nagbebenta ng merchandise. Patuloy lang siyang nagte-training, dumadalo sa Senate sessions, nagpo-fund ng schools at hospitals sa pamamagitan ng foundation niya. Pareho pa rin. Pero saan man siya pumunta, may nagbabago. Mas mainit ang ngiti ng security guards sa opisina sa pagbati sa mga tao. Nagsimulang dumalo ang police officers sa ibang lungsod sa workshops tungkol sa bias at public behavior. Kahit ang airport staff sa rehiyon ay nagsha-share na ng parehong phrase, respeto muna, lahat sumusunod. Hindi to campaign na ginawa ng EK firm. Movement ito na ipinanganak mula sa akto ng pagpipigil. Samantala, nanatiling suspended ang dalawang opisyal sa gitna ng bagyo. Pero sa halip na mawala sa kahihiyan, humingi sila ng unusual na bagay, pagkakataong mag-apologize personally. Pagkalipas ng mga linggo ng internal review, umabot ang request sa opisina ni Manny. Tahimik na tanong ng assistant, gusto mo bang makipagkita sa kanila, sir? Tumingin si Manny mula sa document sa desk. Kung handa silang matuto, handa akong makinig. Inayos ang meeting sa maliit na conference room sa paliparan. Walang media. 3 lalaki lang at isang aral na naghihintay na mag-unfold. Nervous na pumasok ang mga opisyal, maayos ang uniforme, nakayuko ang mata. Sir, simula ng matangkad. Paumanhin po kami. Hindi dahil ikaw si Manny Pacquiao. Kundi dahil nakalimutan namin na bawat tao ay may karapatan sa parehong respeto. Dahan-dahang tumango si Manny. Maganda yang narinig ko, sabi niya.
Pero sabihin mo, ano ang nagpabago sa isip niyo? Sagot ng mas maikli, paulit-ulit naming napanood ang video. Nakita naming nanatili kang kalmado habang nawawala kami sa kontrol. Nagpaiba yon ang tingin namin sa sarili namin. Nagpa-blind sa amin ang pride. May mahabang katahimikan. Pagkatapos, umiti si Manny, hindi nanunuya kundi mabait. Ang humility ang pinakamahirap na laban, sabi niya. Kung natutunan niyo yon, panalo na kayo. Tumayo siya, nag-shake hands, at dagdag, ngayon gamitin niyo iyang aral na iyan para mas maglingkod ng mabuti. Tumango ang mga lalaki, halatang maluwag ang dibdib. Mamaya, sasabihin ng isa sa lokal na pahayagan, pinatawad niya kami na parang guro sa estudyante, hindi para makalimot, kundi para gabayan. Kumalat din iyang kwento. Malapit nang mag-evolve ang dating galit sa mas mataas, empathy. Ginamit ng mga paaralan ang insidente bilang case study. Nag-usap ang mga simbahan tungkol sa forgiveness with justice. Kahit ang government offices ay nag-adopt ng phrase na respect first bilang bahagi ng training programs. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap si Manny ng imbitasyon mula sa United Nations para magsalita sa Global Forum sa Ethics at Leadership. Nakatayo sa harap ng diplomats, athletes, at activists, ikinuwento niya ang kwento ng isang beses pa, hindi bilang skandal, kundi bilang paalala. Sabi niya, natutunan ko na hindi nagbabago ang mundo sa galit. Nagbabago ito sa halimbawa. Kung gusto mo ng hustisya, mamuhay ng patas. Kung gusto mo ng respeto, ipakita mo muna, kahit sa mga tumatanggi nito sa'yo. Tumayo ang buong hall sa palakpak. Hindi yung malakas. Umiti ng mahina si Manny. Maganda yan, sabi niya. Ganon tayo manalo ng hindi lumalaban. Sa Manila, nagsimulang lumitaw ang murals. Maliwanag na pader na pininturahan ng quote niya. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao. Nag-selfie ang taxi drivers, vendors, guards, at estudyante sa harap nito. Hindi na tungkol kay Manny lang. Tungkol na ito sa lahat na minsan ay hinusgahan, binabaliwala o inapi. Isang gabi, habang naglalakad sa parehong paliparan kung saan nagsimula ang lahat, huminto si Manny sa bagong sign sa itaas ng entrance. Nakasulat doon, Welcome to Manila International Airport. Built on service. Guided Giray Respect. Ngumiti siya ng tahimik, hindi dahil may pangalan niya, kundi dahil may dala itong aral na kanyang isinabuhay. Tanong ng assistant, naiisip mo pa ba yung araw na iyon, sir? Tumawa si Manny. Araw-araw, pero hindi dahil sa sakit, kundi sa layunin. Inayos niya ang cap, tumingin ulit sa runway lights, at bulong, minsan hinahayaan tayo ng Diyos na itulak para maipakita natin sa mundo kung paano tumayo. At sa ganoon, naglakad ang People's Champ patungo sa gate niya. Hindi bilang may-ari ng airport, kundi bilang lalaking nagturo rito kung ano talaga ang respeto. Pero habang lumalaki ang movement, may mas higit pa ang nangyari. Hindi lang pinuri ng mundo ang humility ni Manny, sinimulan na nilang gawin ito. Lumipas ang mga buwan mula sa insidenteng minsang nag-shock sa bansa. Pero ang nagsimula bilang simpleng confrontation sa labas ng airport ay naging tahimik na revolusyon. Isang movement ng respeto na hindi inaasahan ng sinuman. Sa lahat ng dako, makikita ang echoes ng mensahe ni Manny. May banner sa schools na Respect is Strength. Nagho-hold ng Pacquiao seminars ang pulis sa Southeast Asia tungkol sa dignity at duty. Kahit ang corporations ay gumagamit ng kwento niya sa leadership training, nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagpapahiya, ito ay nag-aangat. Pero para kay Manny, hindi ito tungkol sa recognition. Bihira na siyang magsalita tungkol sa event sa halip, patuloy siyang nakatuon sa projects niya, pagbuo ng bahay para sa mahirap, pagbisita sa hospitals, at pagmentor sa young athletes. Pero saan man siya pumunta, may humihinto sa kanya para sabihin, Sir Manny, salamat sa ginawa mo noong araw na iyon. Umingiti siya bilang tugon. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng bawat tao. Tumayo para sa respeto, hindi para sa revenge. Isang umaga, dumating ang sulat sa opisina niya. Galing sa parehong police department na involved sa airport incident. May simpleng handwritten note sa envelope. Gusto naming imbitahan kayo sa academic graduation namin. Nagdalawang isip si Manny sandali tapos ngumiti. Karangalan ko iyon.
Sa araw ng ceremony, daan-daang young officers ang nakatayo sa crisp uniforms sa ilalim ng nakakapasong araw. Kasama nila ang dalawang lalaking minsang humarap sa kanya. Hindi na sila nahihiya, transformed na sila. Pareho silang gumugol ng buwan sa pagvo-volunteer sa poor communities at pag-mentor sa new recruits tungkol sa equality at ethical conduct. Nang tumayo si Manny sa stage, tumahimik ang buong field. Nag-roll ang cameras, pero sa pagkakataong to, walang humahabol sa drama. Saksihan nila ang redemption. Nagsimula ng mahina si Manny. Hindi ako nakatayo rito bilang senador o boxer o celebrity. Nakatayo ako rito bilang tao na naniniwala na ang hustisya ng walang compassion ay isa lang na ibang anyo ng pride. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita. Ang araw na yon sa airport ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa nangyayari kapag mas mabilis ang paghusga kaysa pag-unawa. Pero ngayon, nakikita ko ang pag-asa dahil ginawa niyo ang pagkakamali bilang misyon. Ibaba ng dalawang dating opisyal ang ulo, kumikislap ang luha sa mata. Bumaba si Manny mula sa podium, lumapit, at nag-shake hands sa harap ng lahat. Nagpakita kayo ng tapang, hindi sa paglaban, kundi sa pagbabago. Yan ang tunay na lakas. Sumabog ang palakpak sa karamihan. May nagpalakpak, may nagpunas ng mata, at may nakatayo lang, na antig sa pagkakita ng pagpapatawad na naging transformation. Ang imaheng yon, Manny Pacquiao na nag-shake hands sa mga lalaking minsang binastos siya, ay kumalat sa television screens sa buong mundo. Pero sa pagkakataong to, walang galit. Admiration lang. Tinawag ito ng news anchors na the full circle of respect. Isang viral post ang perpektong nag-capture. Una hinusgahan nila siya sa hoodie. Pagkatapos natuto sila sa puso niya. Sa mga sumunod na linggo, dumaloy ang donation sa foundation ni Manny na may mensahe mula sa buong mundo. Para sa mga batang tinutulungan mo, para sa mga paaralang tinuturuan, respeto para sa aral na ibinigay mo sa atin lahat. Kahit ang gobyerno ay nag-anunsyo ng bagong policy para sa law enforcement training, opisyal na pinangalan ng Pacquiao Protocol, na idinisenyo para siguraduhin na bawat mamamayan, kahit ano pa ang status o itsura, ay tratuhin ng may dignidad. Hindi nagdiwang si Manny. Umiti lang siya nang marinig ang balita at bulong. Kung isang akto ng kabutihan ang makakapagbago ng batas, baka may pag-asa pa ang mundo na labanan. Ilang linggo pagkatapos, nakaupo siya ng tahimik sa Z Studio para sa interview. Tanong ng host, Sir Manny, pagkatapos ng lahat, ang kahihiyan, ang fame, ang redemption, ano ang aral na dapat tandaan ng mundo? Sumandal si Manny, kalmado ang mata, matatag ang boses. Na ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao, kundi sa kung sino ka. Dahil kapag pinili mo ang respeto, hindi mo lang pinararangalan ang iba. Pinararangalan mo ang sarili mo. Tahimik ang audience ng 5 segundo bago sumabog sa palakpak. Hindi lang palakpak para sa boxer o senador o national hero. Palakpak para sa lalaking napatunayan na mas makapangyarihan ang humility kaysa kapangyarihan. Noong gabing yon, lumabas si Manny mula sa studio papunta sa Manila Evening, parehong lungsod kung saan nagsimula ang lahat. Busy ang mga kalye, makapal ang hangin sa musika at trapiko, at sa itaas nito, may billboard na may imahe niya sa tabi ng kote niya. Fight with honor. Win with respect. Tumawa siya ng mahina, umiling. Hindi ko naman gustong mapunta sa billboard ulit, bulong niya. Pero kung makakatulong sa isang tao na tratuhin ng mabuti ang isa pa, baka sulit. Inayos niya ang hoodie sa ulo, parehong uri ng hoodie na minsang nagpahusga sa kanya ng 2 tao, at naglakad sa karamihan ng hindi napansin. Dahil ang tunay na kadakilaan, alam niya, hindi kailangan ng recognition. Kailangan lang nito ng layunin. Mula sa isang sandali ng prejudice hanggang sa global message ng unity, ipinakita ni Manny Pacquiao sa mundo na ang respeto ang tunay na championship belt. Kung naniniwala ka na walang dapat husgahan batay sa itsura, ay type ang P-Respect sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang totoong kwento na nagpapatunay na isang akto ng kabutihan ang makakapagbago ng lahat.